September 30, 2025, ang mga magre-renew ng contract, ang pipirma ng kontrata or kaka-hire is 5,100 Hong Kong dollar na yung sasahurin. Pero yung yung food allowance, ganun pa rin. 1,236 Hong Kong dollar. Pero hindi lahat nakaka-avail ng food allowance depende sa amo. Almost dito is share food sa amo. Ang ingay dito kasi ako sa sa daan. So yun, steady lang yung food allowance, hindi tumaas. Yung sahod yung tumaas ng 2.2%. 110 Hong Kong dollar din yun. So malaking tulong din yun sa atin. Pero syempre, tayong mga nasa under pa ng old contract, hindi pa tayo kasali. Depende sa amo kung tataasan nila ng pusa. Hindi naman yun compulsory sa mga amo. Sila yan magde-decide kung susundin nila yung bagong sahod ngayon. Sana lahat ganon, pero may mga amo lang na nagdadagdag, may mga amo, almost sa mga amo hindi. Kasi alam naman nila na ang kontrata natin is doon pa sa lumang salary minimum wage. So, pero syempre, pag pumirma na tayo, yung mga pipirma na simula ngayon at sa susunod na taon, kasali na tayo ng 5,100, di ba? Malaking tulong na yun, guys. Nasa 36 to 38,000 yun sa pesos. Depende sa sa rate. Depende yun sa rate sa pagpadala natin, kung mababa or mataas. Minsan mataas, minsan din kasi mababa. So pag mataas yung rate, tumatakbo siya sa almost 38,000. Ang galing, di ba? Ang laki na. Laking tulong na yon sa mga gustong mag-DH dito. Yung mga nagtatanong naman sa pag above minimum ka, kung required din ba na pataasan pa ng amo yung sahod. Actually, doon lang tayo sa minimum wage. Kung above minimum tayo, depende na sa amo kung dagdagan. Kasi yung sinusunod talaga is kung ano yung minimum wage, yun talaga yung sasahutin natin. So kung mataas yung sahod na natin, depende na sa amo kung dadagdagan pa nila. Basta hindi lang bumaba yung sahod natin sa minimum wage.